Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Again po, anunsyo po ulit para po sa mga magulang at ganoon din sa mga estudyante. Wala pong pasok ngayong araw. Dito po yan sa bahagi po ng General Santos City bilang pagdiriwang ng commemoration of the Indigenous Peoples First Bilaan Day. Dahil nga po ito po ay special non-working day. Dito rin po sa probinsya naman ng Quezon, wala rin pong pasok dahil special non-working day upang bigyan daan naman ang pagdiriwang ng birth anniversary ni Hermano Pulido. Dito naman sa Dagupan dahil po ito sa mga pagbahang naranasan dahil po sa mga pag-ulan na dala ng monsoon rays dahil po dito sa hanging habagat na umiral. Nito mga nakalipas na araw, wala pong pasok dito sa 1L Shapno Elementary School, Maluad Elementary School, ganun din sa Lucaw Elementary School. Wala rin pasok sa Bacayao Sur Elementary School at ganoon din dito sa PG Villamil Elementary School. Dito naman sa East Central Integrated School, wala pong pasok ang elementary level lamang. Sa Pogo Lasip Elementary School at ganoon din sa Lasip Grande Elementary School, wala rin pong pasok ngayong araw. At maidagdag ko na rin po ang suspension of classes para po sa mga pribadong paaralan ay nasa desisyon na po ng school administration. At sa puntong ito po, makakasama na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. June Galang. Good morning, Mr. Galang. Ano na po bang update natin dito kay Bagyong Halola at may chance pa ba na ito ay pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility? Maraming salamat, Amor. Magandang umaga. Para sa update po sa Typhoon Halola, nasa layong 1,935 po siya ngayon, dulong Hilagang Luzon, east-northeast ng extreme northern Luzon. Ngayon po, malitan tsansa niya na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Tinatahak po nito ang direksyon papunta dito sa may southern Japan. Pero nasa typhoon intensity siya, 140 yung kanyang maximum winds at 170 naman po ang kanyang gustiness o pagbugso ng hangin. So ayan po, nalaman po natin na lalo pa palang lumakas ito nga si Bagyong Halola. Pero maganda po dito, maliit pa rin ang tsansa na ito ay pumasok ng ating boundary. Pero syempre patuloy po natin babantayan ang mga pagbabago sa mga susunod na oras. At Mr. Galang, eto naman po, ano po ba ang magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras ngayong araw na ito ng Miyerkules? Ngayong araw po ng Miyerkules, ito pong Bicol Region kasama ng Eastern Visayas, makakaranas po yan ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil po dito sa low pressure area na nasa layong 185 km dito sa Hilagang Silangan ng Virac, Catanduanes. Samantalang ang Metro Manila kasama ng nalalabing bahagi ng Luzon, Western at Central Visayas at itong buong Mindanao makakaranas naman po ng bahagyang maulap. Kung minsan po yan nagiging maulap, may tsansa po ng mga localized thunderstorm. Ayun po, nalaman na po natin ang inaasahang weather conditions sa mga susunod na oras ngayong araw po ng Miyerkules. At Mr. Galang, eto naman po, ano po ba ang dahilan bakit po humina itong hanging habagat at kahapon po nakaapekto sa ating bansa itong ridge naman ng high pressure area? Well, may time po na lumalakas itong ridge of high pressure area dito sa may Western North Pacific at nagkaroon po ng low pressure dito sa may mainline China kaya yung hangin pumasok po dito sa low pressure sa southern China kaya humina yung ating southwest monsoon o itong habagat at naasahan natin na mananatili ito hanggang mga 1 linggo. Okay, so magandang balita yan para sa ating lahat na tayo po hanggang sa ngayon ay nasa monsoon break pa rin dahil nga po sa paghina nitong hanging habagat. At Mr. Galang, ito naman po, kamusta naman itong lagay ng ating mga karagatan dahil kahapon po naglabas kayo ng final gale warning. Pero sa araw na ito, ano po bang inaasahan natin na sea condition sa bansa? Tama po yun, wala na tayong nakatas na gale warning pero itong mga baybayin dagat dito sa extreme northern Luzon, Batanes, East Taiwan, Ryukyu hanggang dito po sa may Palawan, katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yan, kaya pinag-iingat pa rin yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Pero generally, ito pong inland hanggang sa may Mindanao, bahagya, banayad hanggang sa katamtaman lang po ang mga pag-alon dyan. At Mr. Galang, panghuling katanungan na lamang po dahil meron po tayong namataan na isang sama ng panahon. Ito po ba, posible po ba nitong palakasin itong hanging habagat sa mga susunod na araw? At ano po ba yung mga senaryo pa na inaasahang mangyayari dito sa mga susunod na mga araw o linggo? Sa yun po sa nakikita natin dito sa low pressure area, maliit lamang po ang tsansa nito na palakasin itong habagat natin o yung southwest monsoon. At isang senaryo po niyan, maaring mag-merge itong low pressure area
dito po sa nasabing Typhoon Halola kapag naglapit na po ito dito sa may malapit sa southern Japan. Kaya yun po yung isang senaryo na nakikita natin sa ngayon. So ayan po, nabanggit po ni Mr. Galen na posible pong mag-merge o magsanib ito pong halola at ganun din itong low pressure area dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy po natin yung babantayan dito lamang sa Panahon TV. Ayan, maraming salamat po Mr. June Galang sa bilahang impormasyon tungkol sa ligay ng ating panahon at nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. At yung po mga nakala po naming impormasyon para sa umagang ito. Maraming salamat sa pagtutok dito lamang sa aming programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.